pipiliin man ako dyan kung may bibigyan ako ni Lord ng sige, ikaw mamili ng sarili mong strength. Sobrang mahal ko yung top 5 ko na na strength. Hindi mo ipagpapalit. Oo, may promise. focus ka talaga. Oo nga. No? Remember, may nabanggit ka sa akin na gusto mo mag-low pa. Actually, until now, I want. Ayan, binasag ko yan. Binasag ko yan. Yeah. Maglulot ako, daming ginagawa. May anak ka, may ganda. Sabay-sabay. Ang gawin natin ngayon ay meron pinaghati-hatian namin yung iba pang mga natirang themes under executing, no? So if you have executing themes, baka mabanggit namin yung theme mo. And we're gonna discuss a few of the matawag dito, characters of that theme. And welcome, Lead Sparkers, sa another episode of Lead Spark, at pag-uusapan ulit natin ang Strengths Finder. But this time, i-focus natin sa isang domain. Kala ko magkikwentuhan pa tayo ng mga natin. Oo, may pinark tayo na question, bro. So okay. ano ba ang itsura ng top 5 natin sa buhay natin ngayon? Sige. Bago natin pag-usapan yung before it was developed, tapos yung mga na-develop na. Unahan ko na. Kasi activator eh. Go. Yan. So anong itsura ng top 5 ko sa buhay ko? Yun, I'm part of Paper Play. So anong nangyari, ang kwento nito, sa church, meron tayong Money Matters. It's a finance and business seminar na ang culminating event, pwede ka mag-submit ng proposal, business proposal, tapos pag maganda yung proposal mo, mananalo ka. Shark Tank. Parang Shark Tank, ganyan. Oh, nice. It turned out na kami yung nanalo. So out of 5, kami yung nabigyan ng grant. So, sobrang nagulat kami nun. Kasi, to be honest, 1 week lang namin plinano. Malalaman na nila. Malalaman nila. Surprise! 1 week lang namin plinano to. Pero ang maganda kasi, ang lalim kasi ng experience na ni Dalus. Yung business partner ko dito sa paper manufacturing. At the same time, graceful homeschooling. Yun yung tinuturo namin eh. Diba? Tinuturo ni Ate Grace is how to start your own paper business. Yeah. So, without much thinking, hindi ko inisip kung ano mararamdaman ng mga kapartner ko sa isang business. Hindi ko inisip kung anong magiging itsura ng workload nito. Sabi ko, tingin ko mananalo tayo. Let's push for it. Feeling ko maganda yung idea natin. And Activate. Na-activate ko si Dalus actually. Sabi nga nag-usap kami ni Dalus noon, paano ba nagkaroon ng connection? Nagkakwentuhan lang kami. So, I think ito yung itsura ng connectedness. Nagkukwentuhan kami one time, then naalala ko na naghahanap rin siya ng avenues paano mag-diversify yung business niya. Tapos naalala ko, ito na. Pwede tayo mag-diversify. Paper toys. Yan. Natatawa ako kasi ang backstory ng dalawa, magkaaway sa Facebook yung dalawa. Sino? Yeah. Sino to? Si Dalus tsaka si Koy. Dahil sa politika, bro. Yan. Nakakatawa yun kasi magkaaway yan, bro. Yung belief mo naman doon. Yung belief naman yun. Sobrang taas ng belief ko. 2022 elections was the craziest social media persona that I have. Para akong bayaran na troll, ganyan. So sobrang gigil akong i-push yung belief ko to others. Wala akong pakialam kahit magka-church tayo and all that. And then si Dalus, nakakatawa si Dalus. Belief din yata si Dalus. Nung nanalo yung manok niya, trinash talk ako. Bay, buti na. Ano ngayon? Apparently, tinanong ko si Dalus, bro, naalala mo ba yun? Hindi niya na maalala. So I think it was just a spur of the moment during that time. And during that time, sobrang anong tawag dyan? Buti matured kayo. Matured na kami ngayon. Pero hindi kami matured. Grabe. So, I think si Dalus din kasi, ang taas din ng belief niya. So, parang siya, meron din siyang, sobrang mahal niya rin yung bayan and all that. So, yun lang naman yun eh. But yeah,
Now magka-partner kayo. Ngayon, magka-partner na kami, di ba? Just compliment. Yung nitong recent, isa sa mga pre-project namin is mag-retake ng StrengthsFinder. It turned out, puro strategic thinking siya. May futuristic siya and all that. So, ang gandang partnership nun with Activator kasi nga, yung grand vision mo na kaya mong i-paint, kaya kong i-push forward. Yeah. Tapos yung mga asawa naman namin, ng mga secret weapon namin, sila may responsibility. Parehas ata silang may responsibility. Si Rona. Oo. So, alam mo yun, ang galing lang nung itsura. So, yun yung kwento ng buhay ko. Paano ba naging itsura? Yung about belief. Yung isang example na naging basement siya. Ay, yes. Or Activator din. Kasi nga, marami, sa ibang episodes natin, ang dami kong kwento doon na, di ba, ang dami kong ginawa. Ito yung ginawa ko kasi out of belief, out of Activator din. Hindi ko masyado pinag-isipan ano yung magiging impact. So, sobrang impulsive na hindi ko inisip yung reaction nito sa iba. So, yun yung tendency. Sabi nga ni Pastor Rob, yung influencing theme, medyo may pagkamakasarili yan. So, dahil number 1 ko yung Activator, yun, medyo hindi ko naisip yung impact nito sa iba and all that. So, yun. Ngayon, yun talaga yung So, pag kunyari merong sinabi si Pastor Rob na basahin and all that, quick to buy it, quick to look for it, ganyan. Kasi hindi ko naman natatapos. So, may binili kaming exam, yung Jordan. Oo nga, hanggang ngayon. Jordan Peterson. Self-authoring. Ang haba kasi, bro. Nabudol ko lang siya doon. Sabi ko, bili kaya na. Puro paragraph, bro. Puro paragraph yung sagot dapat. Ikaw lang yung magsusulat. Puro tanong lang siya. Bro. One sentence na tanong. One sentence tanong, tapos essay. Essay mo na. Ang dami. Hindi namin nagawa. Pero siya yun, kasalanan ko ba't kami bumili. Activator yun. Activator at its work. Yun ang kwento ko. Pwede ka rin palang salesman, no? Pwede. Pwede. Actually, kaya nung time na nasa insurance industry ako, lagi nilang sinasabi, may potential ka. May potential ka sa mag-manage ang team, may potential ka magbenta. Hindi ko lang matap yung potential na yun. Hindi mo lang makita yung purpose behind. Walang belief. Sa belief ko, it doesn't make sense. It doesn't make sense. So, yun yung, actually, saka yung connectedness. Hindi ko nakikita yung connection nito. Siguro if there's one thing na gusto ko pang ma-develop into maturity, yung connectedness ko talaga yun. Kasi yung connectedness, it gives you a deeper sense of why. Yung why mo, sobrang lalim. Na nadidikit mo lahat na nangyayari. So, yun yung gusto kong ma-maximize sa theme ko na tingin ko hindi ko pa na ma-maximize kasi yung feeling ko balcony pa rin yung connectedness ko. And later on, we're gonna explain ano ba yung ibig sabihin ng balcony, ano ba ibig sabihin nung basement. Basement pala. Basement. Sobrang basement ko pa lang yung connectedness. Raw. It's still raw. Immature pa. So, yun. Yeah. So, that's my kwento. Kayo anong kwento nyo, RJ? So, sa akin, nung na-take ko kasi yung exam, as in, sobrang obvious na siya sa ginagawa ko. Nag-agree ka na lang? Oo. Parang, ayun, ako talaga yan. Tingin ko ang isa kong kailangan pang i-improve ay yung focus. Oo. Feeling ko nandun pa rin siya sa raw eh. Oo, na gusto mo pa i-maximize. Oo. Yeah. As in ma-develop ko talaga siya kasi yes, strength ko yung focus, number 1 ko siya. Pero may times pa rin, I'm telling you, na distracted ako to other things. Nafo-focus ka sa ibang bagay. Oo, gano'n. Yun ang malupit. Kapag na-distract ako, focus na ulit doon. Kaya mahilig ka mag-binge watch. Yun! Yun! Yung pala yun. Kasi si RJ, pag nakakakwentuhan ko, laging nagre-recommend yan, panoorin mo to, maganda to. Hindi ko napanood mo na lahat. Tapos ako parang, paano ba ako manonood? Kasi ganun nga. Plus, napansin ko pag sa Netflix, may bago siyang... Saka hindi mo lang pinanood, tinapos mo. Bro, inintinding ko pa, sinabuhay ko din. Ganun kasi parang
ito, hindi ko siya, for example, si Clarence, si wife ko, kaya niya yung mag-work on the side, may nagpe-play, white noise siya. Hindi ko kaya yun. Tapos naiintindihan niya. Oo, sa kasi feeling ko, kailangan mag-focus ako doon kasi baka may matutunan ako doon, baka may makuha ako doon, or baka later on sa ending, hindi ko rin mag-guess, so sinayang ko yung pag-white noise ko. Ganon. Pero nakita ko naman siyang nakatulong sa akin. Talking to people, convincing them. Kasi sa predictive index na hopefully magkaroon tayo ng episodes about that. Ang labas naman doon, persuader ako. Yan. And it talks about din kung paano ako mag-communicate. So nafe-feel ko yun every time na nagpe-present ako, every time na sasalita ako harap sa public. Yung combination ng communication, futuristic, significance, and positivity, sabay-sabay siyang lumalabas sa akin. Yeah. And hindi ko maituro sa ibang tao kung for example, may nagsalita sa harap. Hindi na nakikinig ko. Hindi mo ba siya napapansin? Hindi mo ba i-call out? Hindi ka ba gagawa ng strategy? Sa akin, innate yun. Alam ko kung kailan ako magpo-pause. Alam ko kung kailan ako magkukwento. Nice. Magpa-fax magkukwento ng fax. So, feeling ko tututunan siya, pero ngayon ko na-realize na innate ko siya. Like, yung iba, mag-spend ng hours para matutunan yon. Ako, sa part na yun, intuitive ako. Nice. Oo, galing. Ganun siya. Ang isang gusto ko rin kumbaga feeling ko, hindi naman siya nasa basement, pero papunta na siya ng balcony. So, gusto ko siyang yung bumilis yung progress ko doon. Yung sa communication na part, kasi may times talaga, nagbablab na lang ako. Saka gusto mo magsalita. Yeah. Minsan paulit-ulit. Na feeling ko hindi na-get. Sige, ulitin ko. Yeah. Ibang atake. Tapos may one time, nagko-close ako ng deal. Tapos feeling ko kasi, may makakausap ko kasi tahimik na tao lang. Na iba yung pag-absorb niya ng information. Hindi siya yung katulad natin na nagnanad, sumasagot. Tapos, minsan kasi sa eyes din nakikita ko kung nag-agree ba to. Siya, nakakita ako ng poker face na tao. Blank space. Oo, so paulit-ulit. Sabi niya, ano ulit pangalan mo? Sabi ko, RJ. Oh, RJ, sis, paulit-ulit na lang tayo. Ganun siya. Okay, anyway, hindi mo na makapag-decide ngayon. I'll research more about it. Pero, sakit. Malupit nun, hindi ko naman yun, referral, sa ibang tao yun. Sakit. So that's my, kumbaga, paano siya nagiging apply sa akin. Pero kung, alam mo, na-realize ko nga, Pastor, kung pipiliin man ako dyan, kung may bibigyan ako ni Lord ng sige, ikaw mamili ng sarili mong strength. Sobrang mahal ko yung top 5 ko na wow na strength. Hindi mo ipagpapalit. Oo, may focus ka talaga. Oo nga, no? Sabi nila, ang superpower daw ay learner. Yan, kasi pwedeng matutunan lahat. Lahat. Ang problema ni learner ay you get proficient at a certain level. Not iba a master. Na naman ulit. No, iba na naman ulit. May iba na namang mag-iintriga sa'yo. Si Grace may learner. So, gagaling talaga sila. Pero hindi nila maabot yung unless they push themselves. Nawawalan sila ng ano na to, wala na to. Magaling na ako dito. Oo, may nawawalan, parang gano'n. Okay na to. Yan. Okay na to. So si Grace nagbe-bake pa dati yan eh. Oo. Nag-aral mag-bake, tapos gumaling mag-bake. Ayaw na niya. Muntik pa kami bumili ng sewing machine kasi gusto rin niya mag-aral mo yung nauso dati. Woodworking? Diba? Yung pandemic yata yun eh. Sewing machine tuloy. Nagtatahi ng mga kung ano-ano. So perfect talaga si ate sa coaching, no? Oo. Galing. Nice. Yeah. Galing. Yan. Yung sa akin yun, maraming problema kasi binabasag ko yung pangarap ng mga tao. Minsan mag-open up sa akin yung mga kapatid ko. Tapos, napaka-killjoy mo. So, ayaw na nila mag-open up sa akin ng mga... So, yun nga, yung napansin ko. Relator ako, so konti na lang yung friends ko, di ba? Tapos with the few friends that I have, yung iba nawawalan pa ng gana sa akin. Kasi nag-open up sila. Binabasag ko yung pangarap nila.
because of my strategic theme and responsibility. Oh. So parang I feel responsible pag di ko sinabi sa'yo na ganito mangyayari. Wow. May ganun akong part na... Galing, no? So parang feeling ko, pag di ko sinabi na pwedeng sumablay to dahil dito, feeling ko, tinraidor kita kasi nga, I feel responsible for it. Wala kang kwentang kaibigan, gano'n. Oo, hindi. Sa suspect, accomplice ka. Accomplice ako ng... Kasi since minention na sa'yo, you feel obligated na mag-contribute sa tao. Oo, parang... Paano yun, bro, yung feeling nun? Parang hindi Oo mo nga. mapigilan, gano'n? Parang may urge na I have to... Pero napansin ko yun sa kanya, sa akin. Kasi yung natuto siya mag-AI, tapos one conversation, isang Christmas party natin, sabi niya, bro, tingnan mo itong ginagawa ko. Ginagawa ko ito, inisip ko kung paano mo gagawin sa business mo. Parang ganun siya. May ganon. Yeah. May ganon. Tapos hindi ba, yung paper play, I'm sure meron akong mga comments na Yeah. pangbasag. Nung una, ayaw talaga nila. Parang ganun. So, to give you context, kapartner ko rin kasi sila, Ate Grace and Pastor Rob, sa Graceful. Tapos, bigla akong naisip to. Hindi kasi ako nag-iisip. Pero during that time, I just needed a win. Parang meron akong pinagdadaanan personally. I wanted a win. And then, I actually won. Pero yung mga partners ko hindi masaya kasi hindi ako nag-consult sa kanila. Oo, tama. So, pero yun yung part na I could have done better na if I presented it this way, hindi sana siya naging concern. Pero yun, napakabait na partners naman. I mean, I'm blessed to have great partners in business. So, really thankful ako. So, I think connectedness ko din yun na ma-maximize ko ngang sobrang activator mo no? Yung inactivate mo like, I remember, may nabanggit ka sa akin na gusto mo mag-low pa. Actually, until now, I want. Ayan, binasag ko yan. Binasag ko yan. Yeah. Ako maglolo, dami-daming ginagawa. May anak ka, may ganda. Sabay-sabay. Sabay-sabay. Yeah. Anyway, mukhang quick to. Simulan na natin. Yeah, so ang gagawin natin ngayon ay meron pinaghati-hatian namin yung iba pang mga natirang themes under executing, no? So if you have executing themes, baka mabanggit namin yung theme mo. And we're gonna discuss a few of the matawag dito, characters of that theme. Correct. No? Angles, different angles. Mga iba-ibang angle kung paano tingnan at paano i-apply. At kung anong itsura nito sa labas. Ang tuwang-tuwa dito yung mga nakapag-take ng Strengths Finder na nilagay lang sa backseat. Tapos tinake yung assessment. Yun yung pinakamalapit. Bumili ka tapos di ka nag-assessment. Yeah. So, yung sa akin ay achiever. So, kung meron kayong achiever, yan. Ang sabi niya, ang ibig sabihin naman ng achiever ay effort into momentum. A steady daily progress. So, alam mo na may achiever ka kapag mahilig ka sa mga to-do lists. Yan. Kasi si achiever ay laging may to-do lists yung si mga Ate Grace meron, di ba? Wala. Parang siguro meron. number 6 siguro niya yun. Meron nata siya. Kasi si Grace, individualization, learner, harmony, intellection, at saka discipline. May intellection din siya. So, ang sobrang mataas sa kanya, discipline, bro. Yes. When she sets something I agree. na gagawin, yun talaga yung gagawin niya. So, pag gising Kita ng naman, maaga mag-workout, ganun talaga siya. Hindi siya yung pag tinatamad ako, hindi ko gagawin. Oo. Wala siyang ganun. Kung ano yung sinabi niyang gagawin niya. So, may pagka-consistency din to, no? Medyo, may pagka-consistency. So, kumbaga, na-energize siya knowing na may ma-accomplish na yung task na yun. Doon siya na-energize. Hindi siya yung ganado ko kasi ito ang gagawin ko. Hindi, ganado ko kasi makukompleto ko yung task Si achiever. ko. Si achiever, yes. Ganun si achiever. Yes. So, ang problema ni achiever ay yung basement daw ni achiever ay sobrang dami mong ginagawa. Tapos treadmill hustle yung tawag. Ibig sabihin, yung alam mo yung ano, 'di ba? Yung daga na umiikot.
Yan. So, busy ka, dahil mga ginagawa, pero wala namang pinupuntahan. Kasi Rat puro check ka race. lang ng check. Rat race. Gusto mo lang may nagagawa. Yun yung point ng achiever na basement. Gusto mo lang may nagagawa kahit wala namang pupuntahan yung gagawin mo. Tas mahilig ka din mag-kolekta ng mga task. Hoard. Kasi nga gusto mo na Micromanage. may magagawa. Ako na bahala dito. Ang bagal mo ako na nga. Yan. Tapos, burnout. Yun. Dahil sa dami ng Dahil sa dami na gusto gawin. Oo. Pero, relentless finisher. Yung ang pala yun. balcony naman, yung ibig sabihin, strength na siya Grabe. kapag alam ng mga tao na kaya mong tumapos. Yun. Credible finisher. Yung pag may binigay sa'yo, alam nila matatapos na yan. Considered it Nice. done. Consider it done. Oo. Ganda naman. Tapos, kaya mong mag-set ng facing ng work. Nice. So, kung project manager ka, kaya mong ganyan ng Galing. mga days. Yeah. Achiever ka din kapag ang kailangan ni achiever ay clear yung mga priority. So, ang kailangan ni achiever, ilagyan ng 1, 2, 3, 4. Kung ano muna yung, which I think parang may ganito nga yata si Grace. Prioritization niya. Ganon. Kasi ako naman yung tumutulong sa kanyang mag-prioritize na ito unahin mo. Kasi homeschooling, tapos mag-shoot ng video, tapos maggaganito. Homeschool. Tapos magaganyan. Overwhelming minsan sa dami. Kasi nga, iniisa-isa nila yung task nila in their minds. Bago matulog, nag-aayos na yun. So lumalabas yung analytical mo naman doon. Yeah. Bago sila matulog, iniisip nila yung kaya din na makatulog si Grace siguro dahil iniisip nila yung gagawin bukas. Achiever yung Ate Grace, hindi ADHD. Nice. Ang ayaw naman nila, so again, kung achiever kayo, ayaw nyo ng vagueness, ayaw nyo ng malabo, Yun. tsaka ayaw nyo na nai-interrupt. Naku, oo nga, si Grace nga to. In idle time, ayaw din Ayaw nila nila na walang ginagawa. Kaya pala. bro. Kaya hindi sila nagde-Netflix. Galit, pag nagdodota ako, nagagalit eh. Kaya pala. Doon nagagaling yun. So yun ang ano. Achiever. Anong rescue niyan, bro? Ang itsura nito ay yung rescue niya, ibig sabihin, kaya mo kailangan ng rescue kasi na-trap ka na doon sa madami kang ginagawa. Yeah. Diba? So, ang kailangan niya ay mag-prioritize, mag-reorder, tapos matutong mag-drop ng... I remember, nga Han, may ano ka siguro, achiever ka, number 6 siguro yan. I remember, may time na ang hawak ni Grace ay Graceful Homeschooling, Banda. The Ones, homeschooling ng mga bata. May ministry work pa siyang ginagawa. Wow. Plus, may Shopee pa na shop. Oo nga pala. Shoot ng videos. Tapos mayroon pa siyang Shopee na minamanage. Grabe. Siya din yung gumagawa ng mga orders. Tapos, nagde-decide kami kung drop na namin yung The Ones or hindi pa. Ito pa yung time na hindi pa nagsisimula yung mga online courses. Hindi pa lumilipad. So, hirap na hirap siya doon kasi parang lahat importante, lahat kailangan gawin, lahat ano. Tapos di ba ang tagal nag-decide. So, kinailangan lang mag-prioritize. Yeah. Nice. Kung ano yung mas importante. Ganda. Achiever. Ganda yung partner niya, strategic eh. Yun. Saka analytical. Oo. Right. And focus. Yeah. Say, kayo naman. Sa'yo ko, sige, sa akin, restorative. Ano ba si restorative? Yeah. So, ang essence daw nito or definition, diagnosis, tapos durable fixes. Ano ba? Anong itsura nito? Anong itsura nito sa balcony? Root cause repairs. Tapos sobrang resilient yan. So, kahit na anong challenges yan, hirap ng buhay, ayusin ko yan. Galing, no? Sa problem solver ba to? Problem solver. At yun nga yung Ang keyword sa kanila, may problema ako. Pag gusto mo silang itap, sabihin mo may problema ka. Yan ang keyword sa kanila. So, ang basement naman nito, problem chasing. So, dahil nga sobrang love nila yung problem. Problem solving. Naman, habol naman sila ng habol ng problem. Number 7 ko yan. Oo nga, no? Talaga? Tapos, ang isa pa, negativity. So, since dami ng problema, syempre,
Kaya minsan, kailangan mo magbanlaw. Itong mga taong to, paminsan, hindi na nakakabanlaw to. So, Walang pagpag no? walang pagpag dito. Laban kung laban. Palag. Dahil, may problema ka, palag. Yeah. I-solve natin yan. Ang hirap siguro kasama nun, no? Parang lahat ng... Hindi, maganda kasama to, bro. Hindi, bro. Si Pastor Eric may restorative futuristic. Oh, ang ganda. Bro, ang dynamics nito, bro. Maraming mga tao sa paligid niya na hindi siya kilala. Feeling nila pinapakilaman niya yung buhay niya. Buhay nila. Or, pinipera-pera lang. Yeah. Ang sinasabi, so like for example, no? I mean, yung kasal namin, di ba? Yung kwento ng kasal namin, bro, walang nakaisip in the future na magkakaproblema kami. Siya lang. Yes. So he looks at the future and he sees the problem in the future. Tapos isolve niya ngayon. Ikaw, clueless ka na wala kang idea ng future. Kasi wala kang idea na may problema. So feeling mo, ba't pinapakalaman mo yung buhay ko? Okay naman ako. Sobrang galing nitong theme na to, bro. Kasi hindi naman tayo lahat gusto natin ng problema eh. Pero sila na-excite sila sa problema. Na-enjoy nila yung problema. Na-enjoy nila yung pag-solve ng problema. Yeah. Si Clarence, restorative. Ayun. So, anong itsura to have a wife na may restorative? So, di ba, futuristic ako, ang dami kong projects. So, naisip niya yung mga... Pwedeng gawin. Yeah. Naisip niya yung, naisip mo na ba tong part na to? So, another problem na hindi ko na... na blind spot sa akin. So, yun naman yung benefit nun. Yeah. Nakikita ko agad. Usually, yung feedback nila sobrang beneficial. Yeah. So, yun yung mga special powers ng mga restorative. Kasi nga, nakikita nila yung problema eh. Kaya nga, pag mag-i-inject siya ng sarili niya suggestion, di ba, magka-start siya ng, pero, problema. Ganun eh. So ibig sabihin, yung strategic ko, kaya puro problema nakikita ko dahil may restorative ako. Yes. Sa top 10. Yes. Talaga? Number 7. Yun. Lumalabas, tas analytical na halo-halo. Ang galing talaga ng combination. Tapos, matutuwa ka how it reflects in your life. Yeah. Diba? Kaya pala, ganun. Ngayon yung effect sa atin ng nung first take natin ng Strength Finder. Kaya pala. Yeah. Ito naman, nagdi-deep dive tayo ngayon. Kaya pala. Ganun pa rin, di ba? Kaya pala. Anong rescue sa restorative? Sabi dito, 1 fix mamili lang. plus 1 win. Then move. Oo. Wag lahat. Kasi pag nilahat mo, may pasan mo na yung buong mundo. Totoo. Diba? Ang hirap Hindi, nun. totoo talaga. Yan ang sakit ni So minsan distraction na lang, no? Minsan distraction na lang. Parang, ang dami mo namang hinahanap na problema. Niyayakap, tapos pagod na. Yes. Kasi, ka na, emotionally exhausted. Drained ka na. Spiritually exhausted. Kasi sa totoo lang, nakakapagod naman talaga yung mga problema. So imagine mo yung meron kang woo, tapos may restorative ka pa. Grabe lahat ng tao. Kapagod. Yan bro. Yan yung dynamics Ang magandang kapartner niya, therapist. Yan. Tingnan nyo. So, restorative si Clarence, di ba? Positivity ang... Yun. Mga positivity, magandang therapist. Analytical din. Magiging okay din yan. Ikaw bro, ano naman yung sa'yo dyan? Sa akin, sige, ito maganda to. Sa mga, makaka-relate yung mga iba dito. Consistency. Yun. So, ang meaning niya ay fairness through clear standards. Ano ibig sabihin nun? So, ito. So, may isang event sa ENC. Tapos, ang naging concern after ng event, nasa Maynila yan eh. Conference. After ng conference, kailangan nang umuwi ng mga tao. 'Di ba? So, lahat naman may service. Ang problema, merong mga estudyante from Manila na taga ENC Malolos na gustong sumabay pa uwi na mga babae. Okay. So ako, bilang belief na sacrificial, okay lang yan. Di mag-commute na lang kami. Mag-commute na lang yung mga boys. Ganon. Diba? Itong isang missionary na may consistency, hindi. Ayaw niya pumayag. Pantay-pantay standards. Pantay-pantay dapat. Dapat fair lahat. Fair Kala ko, dapat. nagbayad sila eh. Ba't sila magko-commute? Yeah. So, nag-away kami, bro. Kasi, hindi ko naintindihan eh. So, nilalaban ko yung belief ko. Ang damot mo naman. Ano ba yan? Sabi ko, leader naman tayo lahat. Ba't di naman mag-commute? Dali mag-commute eh. Bakit napakalaking issue? Magko-commute lang pa uwi.
Tapos siya, bakit nga napakalaking issue dapat nga pantay-pantay. Lahat naman nagbayad Kawawa, paano naman yung mga nagbayad tapos magko-commute pa uwi? Ano sabihin mo sa kanila? Commute sila pa uwi kahit nagbayad sila? Hindi naman nagbayad yung mga hindi naman nag-register, whatever. Tapos di ko talaga magets nung una. Tapos nag-usap kami ulit after. So, parang ang nangyari, nakahanap ng kasabay yung mga gusto sumabay. Hindi na sila talaga sumabay sa amin. So, tas after that, so nag-usap kami kasi hindi ko magets yung parang masama yung loob ko na bakit pinag-commute mo or pinahirapan mo yung mga, pwede namang tayo na lang yung mahirapan. Tapos in-explain niya nga na ganyan. Tapos yun, nung tinignan ko yung, ganun pala yung itsura. Yun pala yun. Ilalaban yung standard. Standard. Consistent tayo. Ilalaban yung fairness. Pantay-pantay. Fairness. So, balcony niya, yun, predictability. Yan. Equitable systems. Ang basement naman, bureaucratic na. Sarap kasama nito sa business kasi yan, alam niya na yung magiging itsura ng ng production kumbaga kung sa production. Alam niya na yan. Yeah. So maaasahan siya doon. Sobrang dependable siya doon. Yeah. Saka yun, yung fairness ng shares. Yan. Responsibilities. HR, bro. Magaling tong HR. Tama. Yes. Magaling silang HR. Yun nga lang, bureaucratic kasi kailangan... kailangan dumaan lahat sa tamang proseso lahat. Tamang proseso lahat. Walang shortcut. Walang shortcut. So for example, CEO ka, tapos gusto mo mag-promote ng... may nakita kang talent, tapos gusto mong italon. May potential. Hindi, daan mo yan. Hindi pwedeng tatalon yan. Kailangan ganito. Yung isang kaibigan namin, ganyan. Kailangan ganito. Kailangan. Dito dapat yan. Na-check na ba natin to? Dumaan ba siya sa process na ganito? Yun, bro. Grabe. Ganyan itsura ng consistency. Pero walang masamang meaning sa kanila yun. Yeah, ganun talaga sila. Pero dun sa mga hindi nakakaintindi, dun nakaka-offend yun. Feeling nila hindi sila pinapakinggan or na yung authority nila, gano'n. Ganun yung feeling ko parang hindi ako sinunod. Pero in reality, si consistency, just working on the strength. Ang mindset naman niya, pag hindi ko ginawa to, ibang tao naman ma-offend ko. Yan. Diba? Yes. Teka, ano ba tayo? Rescue na. Sige. Rescue, principal or president? Anong principal or president? Principal or president? President. Craft a narrow exception. Ano ibig sabihin nun? Ask principal. So, kasi nga... I see. Kasi nga, sometimes you want to make exemptions out of... Yes, may mga kakaibang case Oo. Dapat willing ka to bend. So meron ka dapat willingness na once in a while, meron kang narrow na... sige, pwede makalasot. Meron kang clause, personal clause na, pag nangyari to, pwede. So, either are we doing this out of principle, kaya na siya gagawin, o dahil lang, or gusto mo lang ng may precedence dito na may susunod na... Kasi yun yung issue nila. Pag sinimulan ng isa, gagawin na ng lahat. By the book pala tong si consistency. Very, very by the book si consistency. Yan ang definition niya. By the book. So minsan, nakakabagal. Medyo ganun yung... Pero, perfect balance sila ng mga activators. Adaptability. Tama. Adaptability. Kasi si activator, go. Sila, teka. Minsan sasagasaan ka, di mo alam. Kahit futuristic di ba? Yeah. Pambalance din siya. Kasi nga, masyadong grand yung vision. Sila yung, ito. Sabi dito, na-amplify ni consistency yung disciplined people. Oo, kasi lalo silang nagiging mas disiplinado sa buhay. Mas lalong by the book. Tapos, na-manage niya yung individualization. Yes. Pero, ang nakokontra niya ay si Wu. Yeah. So, namamanage niya si or relator. Namamanage niya si individualization. Kasi si individualization, sobra namang lenient to everyone. Because everyone is unique. Yes. So si individualization, nakikita niya each person differently. Kung bakit magkaiba si Koy at saka si Clarence at saka si RJ. Yeah. So si Grace may individualization. Ang tagal mamili ng regalo, bro. Kasi may specific regalo lang for specific choosing people. The best gift. Like, di ba nag-aaway kami, hindi ko alam kung nakwento namin sa video yun na, di ba pa nag-video tayo yung,
Ako, medyas lang para sa lahat. Diba? Bili ng medyas, kung 20 yung regaloan, 20 medyas, tapos na tayo, diba? Siya, hindi, kailangan si ganito, ganito dapat yung regalo, si ganito. Okay. Individualization, yan. Yeah. Grabe, no? Dami nating napapag-usapan. Nakatatlo pa lang tayo. Kaya push na natin. I-ano pa natin yung last 3. Last 3. No, para hindi na natin balikan tong execution. So, sige, ako, ito, deliberative. Anong definition nito? Early risk detector, risk radar, cautious wisdom. So, yung mga taong may deliberative, ano yan? Madali silang maka-pick up ng ano yung mga risk dito. Oh, okay. So, medyo cautious silang tao. Yep. Yeah, very skeptical. Medyo skeptic, borderline skeptic lagi sila. Oo, lagi silang, talaga ba? Yeah, yung mga, So sila yung mga hindi mo mabubudol agad. Yes. Sila yung mga naghahanap I-research muna ng muna. proof, Yeah. research. Yeah. Bago bumili yan, babasa muna yan ng mahaba. Yan. So ano itsura ng balcony nito? Fewer unforced errors, safer launches. So Galing. ano to? Okay sila. Okay to sa startups. Yeah, bro. Yan. May friend kami na may deliberative. Tapos as in, check niya talaga lahat. So kung gusto mo ng QA, Yan. perfect na QA yung deliberative. Kasi bago makalusot, kailangan na pagdaanan lahat ng kailangan na tests. Basement naman nito, analysis paralysis. Kasi nga, ang dami niyang tinitignan na factors, dami niyang tinitignan na possible risk, Hindi potential makamove risk. on. Wala na, hindi Yeah. na. Tapos isa pa, yung missed windows. So dahil ito yung opportunity na to, hanggang dito lang. Sa tagal mo mag-isip. Sa tagal mo mag-isip, the Lumipas ship na. has sailed. Yeah. So yun yung problem. Tapos ipapartner mo pa siya sa True. consistency, no? Analytical. Wala na. Sabi mo sa analytical, bro, di tatak. Wala na. Kwentuhan na lang to. Kwentuhan lang. Kasi yung analytical, papalalimin palalo yung mga So, ano ba yung mga needs nila sa triggers nila? Kailangan nila ng time, stakes clarity, bawal silang i-force madaliin. Bawal silang i-force speed or surprises. Yeah. Bad trip yun sa kanila. Yes. Hindi ko alam kung anong mangyayari dyan. Wag. Yeah, So, yung for example, biglang nakaplano na yung buong text script. Yeah. So imagine mo sa church, no? Sa church, nakaplano na yung buong worship night. Tapos naalam mo yung isang worship night na ginulo natin yung buong program. Ayaw na deliberative yun. Deliberative yun, bro. sakit sa bangs yun sa kanya. Oo. Hindi ko alam. Okay ba yan? Baka, Bakit? Teka, bakit? baka magtaka yung mga tao. Siguro ganun yan. Oo, ganun siya. Ano naman yung magiging rescue natin? Rescue para kay deliberative. Name number 1 risk plus mitigation. So, yung top na pinaka-risk na Yun lang nakikita yung ayusin mo. Yun lang yung ayusin mo. Huwag mo na tingnan lahat. Kasi you can see 100 risk. Yeah. Pero yung top, yung pinaka-relevant, yung pinaka may biggest impact dun sa gagawin. Yeah. Oo. Yan. Tapos, proceed. Yan. So, yun Sino sila. partners niya? Ang partners niya ay si responsibility, strategic, and restorative. So, ang ganda nung tandem nito kasi nga, yung si responsibility sa restorative, may problema. Saluhin ko na yan lahat. Si deliberative, teka, ito yung problema. Ito yung mga risk niyan. Mabibigatan ka dyan. Ito yung ano niyan. So, yun yung maganda na pagka-partner niya. Tapos strategic naman, paano mo ba mapapagaan? Prioritization din. Paano mo mapuput into order or prioritization. Yan, si deliberative. Galing. Yan, sa inyo. No? Sa akin. Next is discipline. Yun. So, meaning niya, order creates speed and calm. Yun. So, importante sa kanya yun. So, para sa kanya, mas mabilis kung in order lang tayo. Huwag muna natin galawin. Balcony, reliable routines. Yan. Tapos fewer errors. Parang ano din, si... Ate Grace, yan. Oo. Consistency. Consistency din. Dikit sila. Dikit nga. So, reliable routines and fewer errors. Ngayon, balcony naman, controlling. Oo nga, no? Tapos brittle systems. So, ayaw niya rin ng cutting corners. Ayaw yun ang cutting corners. No? Kaya galit siya sa akin. May tendency to micromanage. Kasi, nice. Nga, nag-work tong ginagawa ko. Nag-work tong itong process, system na ginawa ko.
And then, Yeah. you coming into picture Tapos you cut corners. Tapos you cut corners. Yes. Tapos hindi mo naman alam kung paano gagawin. Oo. Alam ko na to. Correct. So, disciplined people. Tapos achiever pa, no? Oo, achiever pa. Ano pa yung mga matinding executing mga ano. So, May belief pa. may belief pa. Yun yung So, challenge. triggered siya, last minute changes. Yan. Oo. Yes. Yeah. Rescue move. Route changes to next window. Don't replan mid-flight. Yan. Okay. So, Finish it. Ganon. Pagka may pagbabago, next ano na lang. Yeah. Oo. Basta mag-decision tayo. Ganyan ginagawa ni Grace, bro. Yung, so for example, ako naman kasi, hindi ko alam kung anong theme yun. Yung gusto ko laging efficient. Gusto ko laging Hindi pa consistency rin yun. kung ano yung pinakamabilis, kung ano yung pinakamadali. Yun yung gagawin ko. So minsan, bawa nagsushoot na, tapos parang mas maganda kung ganito gawin, parang mas may konting settings na babaguhin. So parang, hindi na, tapusin na muna natin to, tsaka na lang natin gawin yan. Ganun siya. Ganun siya. Ayaw niya nang babaguhin agad. Partners nyo, arranger. Arranger. Focus, and maximizer. Developer mo ata yun, bro. Baka. Oo, yung Baka. ganun. Oo. Yeah. May isa pa ba tayo? Meron pa ako isa, last. Yung last ay arranger. So si arranger ay Ayan, partner ni Discipline. ano to? Para siyang maestro ng orchestra. Yan. Orchestrates people and resources into flow. So si arranger somehow meron siyang eye for people's productivity and contributions. And so he understands kung saan pwedeng mag-fit. So sa isang team, pwede niyang i-set up yung isang team kung saan mas maayos. So, halimbawa, mas bagay si Koy dito sa mas bagay si RJ dito, mas bagay si Clarence dito, mas bagay si ganun siya. Chess player pala to. Medyo ganun. Nakikita niya yung mga contributions, that's how they play together. Masarap kausapin yan, lalo na kung adaptability ka sa cultivator. Oo, so sa organization, kailangan mo. Pag mahilig siyang mag-ganon, mahilig siyang magpwesto. Oo, so ang balcony niya, kaya niyang maging mas efficient yung work. So, kaya niya magtanggal ng bottlenecks kung ano man yan. Nice. Kasi nakikita niya hindi, kaya kami mabagal kasi ito. Tanggalin natin to, lipat natin dito. Yan, wala tayong problema. Ang basement naman, yung starting naman niya, nagma-micromanage. Kasi nga, hindi, mas tama to. Mas gato, ganyan. Plus, constant reshuffling. Lagi siyang nagre-reshuffle. So imagine mo every month, ibang department yung hawak mo kasi tinatry niya, figure out niya kung anong best na configuration ng departments niyo. So, ang kailangan niya, para mas efficient siya, kailangan niya ng real-time information. Kailangan niya, kasi yun yung nag-feed sa kanya kung saan ka mas best fit. So, basta palagi pag si arranger, laging best fit. Ano yung best, or ano yung best setup? Ano yung best na configuration? Ang trigger naman niya, yung pag sobrang rigid, trigger niya, bro, si consistency tsaka si discipline. Kasi si discipline, bawal baguhin. Wag mo nang babaguhin siya. Hindi, ayusin natin ng mas maganda. Oo. Kasi nakikita niya yung spot na pwede. Nakikita niya yung places na pwedeng ayusin. Correct. Hindi kaya yan yun, bro, yung sinasabi mo. Yung nga, titignan ko. Meron Optimal, ba no? Arranger ba? Parang wala naman akong arranger. Malayo, bro. 28. 28 pa yung tinignan ko yung sa'yo. So, yun. Ang rescue niya, if yung ititweak mo daw ay greater than 30 minutes yung maapektuhan. Park muna. Park mo muna, tas maglagay ka muna ng 5 reasons why. So kung meron kang gustong baguhin, tapos it's greater than 30 minutes yung changes. Kasi ang hirap nga naman kung babaguhin mo lagi every single time. Imagine mo kung coach ka, di ba? Iba-iba yung lineup mo. Gulo nun. Tama. Pero, siya din yung makakita ng best lineup. Yes. Kasi nga may arranger siya. Correct. Grabe. Alright. Sasabog siguro yung graceful kapag naglagay ka ng arranger. Yun, no? Dapat hanapin namin sasabog yung arranger. o chaos. Yeah. Actually. Depende yun, bro. Depende pa sa dynamics. Saka kung ano yung need na particularly at that season. Correct. Oh. Exciting. So, that's Grabe. executing na domain. And
I'm sure marami nakarelate sa inyo. I-comment nyo kung saan kayo nakarelate at kung meron kayo ma-add doon sa mga napag-usapan natin. Or stories kung kailan naging basement yung executing theme sa inyo or balcony. Yung success story nyo. Oo, di ba? Talent. Yeah. So that's it. And sa next na episode natin is all about ano nga ba yung next natin? Influencing na. Okay, yan. With the influence. Maganda to. Yun lang. Thank you so much. And continue natin itong conversation na to. Again, it's the Strengths Finder Conversations. Dito lang sa Leeds Park. See you sa next episode. Bye-bye.